naman talaga ang pinaglaban ko. Good payer ako dyan. Naging VIP rin ako ng hotel. Isa rin sila sa may mga reklamo rin sa hotel. So, syempre, ang daming comments doon. Tapos, halos yung mga comments is mga paninira sa hotel. Yun naman talaga yung mga reaction nila kasi nga, yun naman din ang na-experience nila. Hanggang ilang collector ang nakipag-usap sa akin. Yan, ganito. Grabe daw, pati, grabe, mura din. Namura ko din sila. Una-una, English yung collector. So, in English ko. Tapos sa inis ko, ayan, kasi sa English namin, sa kaglagitnaan, nagtagalog. Yun pala, akala ko talaga, expected ko na Chinese yung kausap ko. Yun pala, Pilipino. Doon ko na nalaman na yung mga kolektor na sa Pilipinas pa talaga nagtagalog. So, tinagalogan ko na sa inis. Sabi naman ng friend ko, kasi pinapakita ko yung conversation. Alam mo, inis na yung kolektor. So, binisaya ko. Wala na akong lusot. Kasi, Bisaya rin pala. What's up, guys? Me again, Regina. So, welcome back for today's vlog, guys. Gagawa lamang po ako ng reaction patungkol dun sa video na pinost ko about sa hotel. Guys, hindi ko nakasalanan yun na nirecommend ni YouTube yung video ko ngayon. Yung video ko na yun talaga is ginawa ko yun after that night na hinuli yung mga staff, dinala ang pulis, na na-raid yung hotel. Tapos na po yun, guys. Pero ngayon, patuloy pa rin yung mga comment. Maraming nakipagsimpatya sa akin, sa side ko, dahil isa rin sila sa may mga reklamo rin sa hotel. So, syempre, ang daming comments doon. Tapos, halos yung mga comments is mga paninira sa hotel. Yun naman talaga yung mga reaction nila kasi nga, yun naman din ang na-experience nila. So, kaya ako gumawa ng video ngayon, guys, dahil may isang nag-comment na, ayan, i-chismis ko daw na open na ang hotel. Yun na nga, guys, ilang days lang sila nag-close. If I'm mistaken, siguro, mga 2 araw or 3 days. Parang hindi, I'm not sure kasi hindi naman tayo nakabantay dun. So, nagsarado sila ng ilang days lang din. Tapos, mukhang ulit kaagad ng ilang araw yung main branch yun sa may worldwide. Pero yung ibang branches ng hotel, guys, like Maunsian, inabot pa talaga ng ilang araw o linggo bago na bukas. I'm not sure kung bukas na ngayon, like Maunsian. Nung nakaraang araw lang is close pa ang Maunsian. Tiningnan nyo ng aking friend. So, yun na. Kaya guys, dun sa mga basher ko din dyan, sa nagko-comment, at may nagsabi pa na malaki yung mukha ko. Ayan guys, malaki nga naman talaga. Hindi ko naman talaga madidinay. Mumutla pa yung labi natin kasi ang lamig-lamig. At nandito ako sa labas. Kita niyo yung mga reaction doon. Diyos ko. Oo nga naman talaga, guys. May isa rin nagsabi, kapag daw magbayad, wala naman doon problema. Doon na tayo, guys. Yung sa akin, sa side ko naman, yung part ko naman, is hindi ko kasi alam yung 500 na deposit na yun doon sa cash loan ko, diba? Uulitin ko ulit, ha? Yun naman talaga ang pinaglaban ko. Good payer ako dyan. Naging VIP rin ako ng hotel. Kaya yun lang pinaglaban ko. Yung last payment, kinausap ko rin yung counter. Sabi niya, ay okay daw. Pero talaga hindi naman siya masyadong sure na. Sabi niya, okay, sige, bayad mo muna yung 1,000. Sabi ko, di ba may cash deposit ako na 500 dahil sa 1,499 lang yata yung monthly ko, guys. So, 1,000 lang binayad ko dahil gusto ko maless. Hindi naman nga rin in-explain sa akin, guys, kung ano yung 500 na voucher na yon na ganyan pa napatakaran. Saka ko lang nalaman late na nung due ko na talaga. Tapos dahil 1,000 lang yung binayad ko, dahil sabi ko nga sa counter, pwede ba i-less na lang yon. Tapos yung counter naman din, hindi rin nagsabi na hindi pala pwede. Yun pala, wala na sa... Yun pala, guys, yung dyan sa hotel shop na yan sa store. Pag once after mo na nakakuha dyan, hindi na nila kayo panagutan. Sagot na yan. Yung humahabol na sa atin is yun na yung mga kolektor. Yun na sila.
kasi yung nga halos inaaway ko na yung mga kolektor. Kahit daw ano yung pinaglalaban ko, labas na daw sila, labas na daw yung shop kasi nga yun basta hindi ko mahabang discussion guys, hindi ko talaga kaya yun talaga pinaglaban ko at that time na weekdays yun yung due ko, so hindi naman talaga ako agad-agad makalabas, hindi naman ako makalabas agad-agad dito sa pinagtrabahuan ko, hindi ako makatakas kasi alam niyo naman na at saka as in inis na inis ako dun sa collector na yon kasi nga nagpa-guide ako sa kanya dahil daw sabi pwede EPS. Oo, may laman ng alipi ko nung pwede ako magbayad. Sobrang nairita ako kasi napakamaldita. Hindi man lang magbibigay ng clear instruction, ganito. Mas magaling pa ako sa kanya magbigay ng instruction, guys, promise. Talagang inaway ko talaga sila, guys. Talagang hanggang ilang collector ang nakipag-usap sa akin. Ganito. Grabe daw, grabe, mura din. Namura ko din sila. Una-una, English yung collector. So, in English ko. Tapos sa English ko, ayan. Sa English namin, sa kaglagitnaan, nagtagalog. Yun pala, akala ko talaga expected ko na Chinese yung kausap ko. Yun pala, Pilipino. Doon ko na nalaman na yung mga collector na sa Pilipinas pa talaga nagtagalog. So, tinagalogan ko na sa inyo. Sabi naman ng friend ko, kasi pinapakita ko yung conversation. Alam mo, inis na yung collector. So, binisaya ko. Wala na akong lusot. Kasi, Bisaya rin pala. Bisaya rin pala yung collector na yon. Kaya yun, talagang nag-away kami. Kasi hindi naman talaga as in below the belt yung sinabi ko, guys. Kasi actually naman talaga, hindi ako sanay na magsalita ng masama sa isang tao. Kasi mabait talaga akong tao, charot. Sabi ko lang yun, mabait. Tapos nun, hala, grabe. Tapos kung sino nang tumawag sa akin, ganun daw. Ano daw, sa daming issue. Kaya ni-report na daw ako sa kataasan nila. Kumbaga, parang tinatakot nila na hindi na ako makakuha. Sarap na sabihin, hoy, hindi na talaga ako kukuha dyan dahil ganyan yung ginawa niyo sa akin. Kung paano sila nanghaharas talaga. Ganun naman talaga yung mga kolektor niyan. Hindi nila maintindihan. Pag sinabi mo, okay lang ma'am na, sige ipinautin niyo ako, okay lang. Basta makalabas lang ako linggo. Pero hindi nila maintindihan, guys. Ang sasama-sama nila kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Ganito. Ma'am, gawin parang utang mo yan. Ganito. Ang sasakit. Kaya nga, yun talaga ang sabi ko. Ma'am, pinaglalaban ko talaga dito is yung 500 voucher ko. Siyempre, kung nag-expect ako na hindi pala pwede at yan pala yung kalakaran ninyo, patakaran ninyo na hindi namin yan nakikip at kailangan ibibili ng items, so dapat pinaid ko na no that day na nagbigay ako ng nagbigay na ako ng 1,000. Kaya yun ang nangyari, guys. Yun ang storya. Kaya yan, dahil sa tinatakot nila ako, ganun nga, tatawagan yung amo, papadala na sila, pupuntakin. Aba, hinamin ko, guys. Alam niyo ba anong ginawa ko? Oh, sige. Kung ganyan ang gagawin nyo at ma-terminate ako, aba, magpapasalamat ako sa kanila. Oh, guys, sure, magpapasalamat talaga ako. Kasi pag once na terminate ako, syempre, kaway-kaway na yung LS, di ba? Dahil sa hindi pa mandatory yung LS, dahil sa naka 6 years na tayo kay amo, so, we are entitled to have a long service. So, yun talaga pala, yun, napakapalaban ko, guys. Bastos sila nakipag-usap, mas bastos rin ako. Siyempre, tatapatan ko yun. Hindi nila ako basta-basta apakan kasi may right ako eh. Pwede kong ipaglaban yung 500 na deposit na yun. Kasi yung 500 na yun is kasama yun sa interest, guys. O, diba? Dahil sa nag-emergency ka, lumapit ka doon. So, dapat kailangan mo sana talaga yung pera. Kaso wala kang magawa kasi nga daw package. So, mapo-force ka talaga kumuha ng kanilang ano ba yung tawag? Basta package yun na yun. Bundle, bundle, ano ba yun? Basta yun na yun. Tapos ang sabi, ganun, kukuha ka ng item na kanyan, may shopping voucher na yung kailangan naabot sa ganyan yung, like for example, kung 5,000, kailangan isa-shop mo doon yung cellphone. So pagkaalam ko, 5,000 yung sa akin eh. Kaya yun, nakakakuha ako ng cellphone. Napo-force ka, imbis na hindi mo kailangan. Hindi mo, may 3 ka na nga cellphone. Pero bumurahin lang ha, kasi syempre, kailangan nating cellphone. Kasi that time, nung kaka-YouTube ko lang, is kailangan natin mag-play ng playlist, yung sumasali ka sa mga grupo. Tapos, that time, talaga napo-force na lang ako. Pati nga yung mga phone ko, guys, kahit
Dahil sa hindi ako nag-tipping ngayon, nasa labas ako, wala ako sa bahay. Pakita ko yung mga smartwatch na yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagamit. Nandito pa rin. As in, sobrang inis ko talaga. Kaya yun talaga pinamit ko. Diyan sa mga bashers ko, ay nako, oo, magaling na kayo. Kayo na ang magaling nagbabayad ng utang. Kung bayay, oo nga, sabi niyo, good payer kayo. Guys, naging good payer ako. Bakit? Sira ba yung pangalan ko? Sira ba yung pangalan ko sa bangko? Ay nako, wag kayo, okay? So, yun naman sa nagsabi, wag ng utang. Guys, hindi nyo kasi maintindihan. May iba-iba kasi tayong mga problema sa buhay, o diba? Actually guys, wala namang taong walang utang eh. O sinong walang may utang dyan? Dumaan rin kayo kung wala kayong utang ngayon, pero dumaan rin kayo ng utang. Ano ba? O sina guys, na high blood na ako sa inyo. O, yung bashers dyan, na yung mukha ko daw. Ay, kung ano ngayon sa mukha ko guys, di ba? Sabihin mong pangit naman talaga ako. Never ko naman sinabi sa sarili ko na maganda ako. Charot. So, yun na guys, huwag na natin habaan. So, open na po yung hotel. Kahit sobrang dami na sinabi nila, mabuti daw, may sabi pa Marise. So ako guys, narinig nyo ba ako dyan sa video ko? Wala naman akong sinabing harsh dyan ah. Kahit ganun pa rin, nandun pa yung respeto ko, di ba? Sige na, wag ko nang habaan kasi marami na tumitingin sa akin dito sa labas, okay? Charot. Bye-bye! Oops, kung di ba, guys, kung di pa pala kayo nakasubscribe sa YouTube ko, baka naman, pasuyo, pasubscribe, at pakihit na rin yung tiny bell button dyan sa baba at para ma-notify kayo kung may magmarites. Maganda siguro yung content ko, magmarites nila ako, di ba? Charot. Dahil bagay rin naman sa akin, dahil mas masyado ako madalgal. Oh, welcome mga bashers, you can comment down below, alright? Okay, bye-bye. But, yun nga sabi ko, pag hindi ka pa subscribe, baka naman subscribe, charot, bye.